pag-Bible study. Nasa Galatians na po tayo. At ngayon po gabi, nasa verse 11 po tayo ng chapter 1. Verse 11 hanggang dito po sa 24. Sama natin. Ganun pa rin po yung tono ni Pablo dito sa passage na ito. Yung kanya pa rin pagtatanggol patungkol po doon sa kanyang pagiging alagad, pagiging apostol, at hindi lamang bilang apostol kundi isang tunay na apostol. Kaya napakahalaga po na maipakita niya sa mga Kristiyano sa Galacia yung pagiging tunay na apostol niya. Upang sa ganun, paniwalaan nila na yung kanyang itinuturo, panghawakan ng mga Kristiyano sa Galacia, na yung kanya talagang itinuturo, ito yung tunay na gospel. At hindi yung gospel na tinuturo ng mga nagsasabing sila ay mga apostol din. Kaya nga sabi po sa verse 11, ito yung kanyang bugad, na yung yung itinuturo niyang magandang balita ay hindi, sabi ni Pablo, hindi ito katag-isip lamang, hindi ito gawa-gawa lamang ng tao, kundi ito ay kanya pong tinanggap talaga sa Panginoon. Bakit masasabi ni Pablo na ito ay talagang tinanggap niya sa Panginoon? Sapagkat siya ay tunay na apostol ni Kristo. At ang patunay niya, ang depensa niya dito ay dahil siya ay pinili ni Kristo mismo. Makikita natin na nung kanyang kapanahonan po, very conventional lang, o talagang common na yung gano'n na parang yung tono ni Pablo, kung titingnan natin, akala mo nagmamataas siya na dahil siya pinili ni Kristo, dahil siya may authority, no? Pero ito ay pagdepensa lamang po ni Pablo dahil meron talaga mga nagkiklaim nung panahon na yun, yung mga Judaizers, yung mga sumusunod pa po sa kautusan, no? Yung mga naniniwala pa rin na yung ceremonial law ay ito ay kaugnay pa rin, kahit na kailangan pa rin na ito ay i-apply, yung ceremonial law na yun ay hindi na dapat, obsolete na yon. Kailangan pa rin daw itong i-apply at idugtong, ikabit doon sa kaligtasan. Kasi itong mga Judaizers na ito, sila po ay naniwala naman kay Kristo, na naniniwala rin sila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Pero kailangan magpatuloy. Kailangan ay mag-undergo pa rin sa ceremonial law, which is yung pong circumcision, yung pagtutuloy. Napakahalaga sa kanila noon. Ngayon, pinupuwersa nila yung mga hintil na Kristiyano na, yung mga na-convert na, pinuforce nila at pinapaniwala na ito yung gospel na tinuturo ni Jesus Christ. Kahit kayo tumanggap na kahit kayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, kailangan kayo ay magpa-circumcise pa rin. So hindi ito alam ng mga Gentile na Christian. Kaya yung iba naman, sila yung napaniwala. Mayroong mga sumunod dun sa ganung katuruan. Mayroong mga naniwala. Kaya sabi nga ni Pablo dun mula sa unang bahagi ko ng chapter 1, kay dali ninyong maniwala. No? Nagtataka ako, dali ninyong tumalikod sa Diyos at tumawag sa inyo. Ang sabi ni Pablo, kasi nga maraming naakay itong mga false teachers na ito, yung mga Judaizers. Samantalang ang purpose lang naman itong mga ito, hindi talagang tunay ang layunin nila, hindi talagang akayin talaga sa katotohanan yung mga mananampalataya, yung mga Galatian Christians, kundi natatakot lamang sila na baka tayo ay ma-persecute kapag ganyan-ganyan, pagka iniwala natin yung ganitong paniniwala natin. Sabi nga po dito sa chapter 6, dito sa huli, sa verse 12 ng chapter 6, sabi ni Pablo, gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y magpatuloy na makita silang gumagawa ng magagandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. So, yun ang purpose talaga ng para ma-gain nila yung favor ng tao, ng mga false teachers. Yung mga nagkiklaim din sila yung na sila ay apostle din.
Kaya ganun na lamang yung pagtatanggol ni Pablo. Mali yung kanilang yung gospel na kanilang tinuturo sa inyo. Kaya nga sabi po niya doon sa unang bahagi, yung mga kung mayroon mang magturo sa inyo ng ibang magandang balita na kaysa magandang balita na itunuro namin, no? Sila'y pakasumpain. Sabi nga sa verse 8, subalit kahit kami o anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita, pakasumpain sila. Yung another gospel na tinutukoy ni Pablo dito, yun yung hinaluan na gospel, hinaluan ng seremonyal, no? Hinaluan ng katuruan ng mga false apostles na kalaban ni Pablo, no? Sila yung mga Judaizers. Sila yung hindi pa rin talaga sila makamove on sa kautusan, sa pagiging Hudyo. Kaya sabi ni Pablo, yung authority niya, talagang binibigyan din ni Pablo na yung aking katuruan, kung yung aking pagiging apostol, ito ay mula dahil sa pagkahirang ni Kristo sa akin. Maliwanag naman po, sabi doon sa Acts chapter 9, ano yung pagkapili ng Panginoon kay Pablo. Kasi itong mga false apostles na ito, sinasabi nila, pinagbibintangan nila si Pablo na hindi ka naman tunay na apostol kasi hindi ka kabilang sa 12 apostles. Kasi siyempre si Pablo, huli na siya siya yung pinakahuli ko. Sabi din sa 1 Corinthians chapter 15, no? Siya nga yung pinakahuli. Pero sa huli, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Doon po sa daan Damasco. At na-meet niya talaga, na-encounter niya talaga ang Panginoon doon. At siya ay nabago talaga. Very dramatic po yung pagbabago ni Pablo doon, makita natin. At yun yung patunay ni Pablo, yun yung pinangahawakan ni Pablo, na siya ay tunay siyang apostol ni Kristo. Kaya napakahalaga po ng pagiging apostol nga noon, nung kanyang kapanahonan, na kailangan mapatunayan mo na ikaw talaga tunay na apostol ni Kristo. Hindi siya kagaya ng panahon natin ngayon na wala na yung apostleship, no? Kasi yun nga, sabi ko nga nung nakaraan, ang apostle, sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos, sila yung binigyan ng Diyos ng authority para itayo yung pundasyon ng church, no? Yung mga apostle noon. At ang isa sa mga patunay noon na ikaw ay isang tunay na apostol ni Kristo ay yung ikaw ay nakakagawa ka ng mga himala, no? Ang kapangyarihan niya. Of course, na-encounter mo si Jesus Christ, no? Kaya nagdududa sa kanya yung ibang mga nag-claim na apostle. Kasi yung nga naman, hindi niya personally na-encounter si Jesus Christ. Hindi kasabay ng mga apostle nila Peter, no? Kaya dahil huli na nga niyang na-meet si Jesus Christ. Pero yung kanyang conversion ni Pablo, talagang ito ay genuine. Kasi nga ay na-encounter niya ang Panginoong Jesucristo. Yung reason, yung si Jesus Christ na nag-resurrect na sa langit niya. Na-encounter niya talaga si Jesus Christ doon. Kaya sabi ni Pablo, tunay yung aking gospel na itinuturo sa inyo, hindi ito kata lamang ng tao. Hindi ito katulad nung mga natutunan lamang, yung mga itinuro lamang ng mga religious leaders. Kasi Pablo, alam niya sabi pa nga niya, sabi ni Pablo, hindi siya, kumbaga siya ay mas magaling siya dun sa mga kaedad niya. Sabi dito sa verse 14, sa 13 basahin natin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa akong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno. Kumbaga sa panahon ni Pablo, yung mga contemporary niya, siyang pinakamahusay, siyang pinakamasugid sa pagtupad sa kautusan. Kabisado niya yung kautusan at siya po ay kumbaga sa tinitingala talaga siya ng mga contemporary niya, Pablo, sa pagsunod sa kautusan. Talagang masugid siya. Doon lang kanya pong usigin at ipapatay, ipahuli yung mga Kristiyano noong kanyang panahon. Yun ay dahil sa kanyang pagsunod sa hindi niya alam, ayun ay gawa-gawa lang nakaturuan ng mga religious leaders. Kasi nga dinagdagan po ng mga Pariseo ng panahon na yun, yung katuruan ni Moises. At yun na yung mga nadagdag na yun, yung mga
kasama doon yung mga ceremonial laws, yung mga hindi naman na nakaugnay, yung mga hindi naman nakasama doon sa Ten Commandments. No? Yun ay gawa-gawa lamang ng tao. At sabi ni Pablo, hindi ganon ang tinuturo ko sa inyo. Hindi ganon ang aking itinuro sa inyo. Kundi, hindi ganon, hindi katulad ng mga religious teachings, no? Na gawa-gawa lamang ng tao, kundi ito ay galing mismo sa Panginoon. Sabi ni Pablo. Sabi nga niya din sa verse 15, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod. Tingnan po natin, no? Na si Pablo, makikita natin yung election dito yung diwa ng election, na si Pablo mismo ay pinili ng Diyos bago pa siya ipanganak. So wala si Pablo ditong ambag talaga, makikita natin. Dito pa lang ay bagsak na naman ang katuruan ng mga naniniwala na hindi sila naniniwala sa election, na ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng buting gawa. At sabi sa verse 16, nang minabuti niya ihayag sa akin ang kanyang anak upang maipangaral ko ipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako sumangguni sa sino mang tao. Dito makikita po natin talagang inuulit-ulit, binibigyan ng emphasis ni Pablo yung kanyang authority na magturo ng gospel. Ito'y mula talaga sa Panginoon. Hindi galing sa tao. At tinutukoy ni Pablo dito, hindi ito yung turo ng mga nagkiklaim na apostle. Kundi ito'y galing mismo sa Panginoon. Kaya ako ay may authority at dapat ninyong paniwalaan. Kasi kompetensya talaga po yung pagiging apostle noong panahon ni Pablo. Kaya nga, talagang masigasig si Pablo dito at matyaga na talagang kanyang kumbinsi at paniwalaan yung mga mananampalataya sa Galacia na ito yung tunay na ebanghelyo, no? At ang magturo sa inyo ng iba dito ay pakasumpain siya. At yung sinasabi po doon ay anathemize ay talagang hindi lamang po ito yung parusahan siya, kundi eternity ang tinutukoy ni Pablo dito na parusa. Let him be accursed forever. Yung meaning talaga po nun sa original language. Pakasumpain siya magpakailanman. Kaya matindi po yung parusa ng mga tao na nagtuturo ng maling katuruan. At kawawa yung mga naakay nila sa maling pananampalataya. Kaya ganoon na lamang po ang pagtatanggol ni Pablo sa kanyang pagiging tunay na alagad ni Kristo. At sabi dito, hindi rin ako pumunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Pinapakita lamang po ni Pablo dito na talagang yung authority niya mula sa Panginoon at hindi sa kanino mang tao. Although, sa panahon natin ngayon, siyempre, hindi naman natin siya pwedeng i-apply sa panahon natin ngayon. No? Kasi, of course, kapag ikaw ay isang lingkod ng Diyos, o kapag ikaw ay nasa ministry, kinakailangan ng approval din ng church. No? Pag mag-ministry ka, kinakailangan ang pagsangguni sa mga nakatatanda sa iglesia panahon natin ngayon. Pero iba kasi yung ni Pablo during that time, talagang yung kompetensya sa authority ng pagiging apostle ay napakahalaga na mapatunayan mo na si Kristo talaga ang siyang nagsugo sa iyo bilang apostol. Kaya yung kanyang patunay na siya ay tunay na pinili ng Diyos bilang apostol ay sapat upang paniwalaan ng mga taga-Galacia na siya po ay yung kanyang gospel na dala-dala tinuturo sa kanila ay tunay na ebanghelyo. At hindi ito yung ebanghelyo na mayroong halo. No? Hindi ito yung ebanghelyo na nangaluan ng ibang katuruan, which is mali talaga. So, yun lang.